Chapter 266 hanggang 270. Sa sandaling ito, ang kanang kamay ni Goyu ay gumawa ng stretching motion sa kawalan. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Isang maliit na asol na liwanag ang nagsimulang lumitaw sa hangin. Ang lahat ng asol na liwanag na ito ay namuo patungo sa kanyang palad, at mabilis ang kondensasyong asol na kulay. Ang mga tao ay nagtipon sa kanyang palad at naging isang asol na bola. Kinokontrol ng elemento ng tubig. Ang blue light group ay inilagay sa dating yellow light group ni Goyu. Katulad nito, ang mga petals ay nabunot. Ang blue elemental na bulaklak ay pamatong sa yellow elemental na bulaklak. Sabay na umikot ang dalawa. Ang blue water elemental na bulaklak na ito may 8 petals sa bulaklak, mas mababa ang isa kaysa sa yellow earth element na bulaklak. Ang 3 spirit ring sa katawan ni Goyu ay salit-salit na kumikislap sa prosesong ito, na nagbibigay ng iba't ibang epekto sa iba't ibang oras. Ang dual attribute element control ay talagang isang mahusay na martial soul. Nagtitanggaw-tango na ang dalawang medyo may edad na. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos. Muling hinawakan ng kanang kamay ni Goyu ang kawalan. Sa pagkakataong ito, ang daloy ng hangin sa silid ay lumalakas, na nagiging isang maliit na asol na liwanag at namumuo patungo sa kanyang palad. Kontrol ng elemento ng hangin. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na tao ay hindi sinasadyang nag-explore sa katawan, at mayroon pa ring mga soul master na kinokontrol ng mga elemento ng dalawahang katangian sa Shrek Academy, ngunit ang kontrol ng mga 3 attribute na elementong ito ay hindi pa nagagawa. Iba't ibang mga katangian, ang spirit ring attachment ay isa ring problema. Ang maraming elemento ay hindi palaging isang magandang bagay. Bukod dito, sa pangkalahatan, hindi makokontrol ng mga soul master ang napakaraming elemento. Maraming elemento ang sumalakay sa katawan, na magdadala ng napakalakas na mapanirang epekto sa katawan ng soul master, na ginagawa itong mas mahirap kontrolin. Nanatili ang asol na liwanag, naging vortex at namuo sa palad ni Goyu, at sa wakas ay naging kumpol, na inilagay niya sa ibabaw ng water elemental na bulaklak, at muling naglabas ng mga talulot. Sa pagkakataong ito, ito ay 7 talulot. Ito. Nakontrol niya ang 3 elemental na condensed form, at pagkatapos ay pinahintulutan silang huwag mag-react sa isa't isa, at magkasama sa pagkakaisa. Ang kontrol na ito, ang kapangyarihang ito sa pag-iisip, at ang pag-unawa sa mga elemento ay walang alinlangan na napakalakas. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos. Nang gumawa muli si Goyu ng maling paghawak sa hangin, hindi napigil ang tumayo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanan. Maging si Shen Yi ay nanlaki ang mga mata. Nakita niya si Goyu na gumamit ng ilang elemento ng sabay-sabay, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito karami. Naging baliw ang hangin, at may kaunting pulang ilaw na nananatili sa palad ni Goyu, na unti-unting nagiging bola ng apoy. Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ni Goyu, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Bahagyang yumuko ang matandang babae, hindi na manatiling kalmado ang kanyang mga mata. Kontrol sa 4 na elemento. At ito ay kinokontrol ng pangunahing 4 na elemento. Alam mo, ang 4 na elemento at 3 elemento ay ganap na naiiba. Sa kaalaman ng Daoluo Mainland Spirit Masters, lahat ng bagay sa mundong ito ay binubuo ng mga elemento. At 4 sa kanila ang pinakapangunahing pag-iral, iyon ay, lupa, tubig, hangin, at apoy. Binubuo nila ang mga pangunahing elemento ng buong mundo. Ang pagkontrol sa lahat ng 4 na elemento ay nangangahulugan ng isang bagay, iyon ay ang paglikha, iyon ay ang sublimation. Ang kontrol ng 4 na elemento ay hindi kailanman lumitaw sa kasaysayan ng Daoluo Continent. Sa mga talaan ng Shrek Academy, nagkaroon ng mga Soul Master na kontrolado ng 3 elemento, ngunit sa huli ay nasa antas lamang ng 7 Ring Soul Saint na hindi na sila makakarating pa. Masyado kasi siyang distract ng 3 elemento. 4 na elemento, ang unang 4 na elemento sa kasaysayan. Sa alamat, ang 4 na elemento ay lumilitaw sa parehong oras at nag-uugnay sa isa't isa upang maging isang buong kontrol ng 4 na elemento. Noong ipinakita rito ang kakayahan ni Goyu, talagang nasakop na niya ang mga examiners na ito. Ang elemento ng apoy ay dahan-daang bumagsak, bahagyang nanginginig ang kamay ni Goyu, at ang 3 singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag lahat sa oras na ito. Hindi masyadong marami ang 4 na elementong na-absorb niya. Gayunpaman, kung gusto mong kontrolin ang 4 na elemento ng sabay-sabay at gawin silang magka-coagulate, kailangan mong hatiin ang iyong isip sa 4 na aspeto. Hindi lamang iyon, ngunit din upang magkasundo sila ng hiwalay. Relasyon. Ang relasyon sa pagitan ng lupa at tubig, ang relasyon sa pagitan ng tubig at hangin, ang relasyon sa pagitan ng hangin at apoy. Sa isa pang elemento, ang pressure na kailangan niyang tiisin ay isang geometric na pagtaas. Gayunpaman, sa ganoong paraan sinuportahan ito ni Goyu. Ang mga piraso ng nagniningas na pulang petals ay namumulaklak, sa kabuuan ay 6, ganap na ipinakita sa ibabaw ng iba pang 3 kulay. Ang 4 na kulay na mga talulot ay umiikot upang mabuo ang kakaiba at kahangahangang bulaklak na ito. Not to mention the examiners, even the Tree of Tangwulan na pinakapamilyar sa kanya ay natulala na sa oras na ito. Umabot na ba sa ganoong antas ang kontrol ni Goyu sa mga elemento?
Ang apat na elemento ay maaaring gawin ang hakbang na ito, na nangangahulugan na kapag siya ay nasa labanan, maaari niyang pagsamahin ang apat na elemento upang umatake ng higit pa. Siyempre, imposibleng bigyan siya ng mahabang panahon sa larangan ng digmaan. Ngunit ang magagawa nito ay nangangahulugan na ang kanyang elemental na kontrol ay napakalakas. Para sa mga guro ng Shrek Academy, ang unang bagay na maaari nilang husgahan ay ang maliit na batang babae sa harap nila ay nakapasok na sa Spirit Sea Realm. Kung wala ang spiritual cultivation base ng Spirit Sea Realm, imposibleng magawa ang ganitong uri ng kontrol. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos. Hinawakan ng kamay ni Guyu ang kawalan sa ikalimang pagkakataon. This time, kahit ang matandang babae ay hindi napigil ang tumayo, pero meron pa. Naging malambot ang sikat ng araw sa silid na nakaharap sa labas ng bintana, at isang maliit na gintong liwanag ang naanod, na nakatuon sa kanang kamay ni Guyu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila hinayaan ni Guyu na mag-condense muli, sa halip ay hayaan silang umikot sa apat na kulay na petals. Ibigay mo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa matandang babae. Biglang bumungad sa kanya ang isang malakas na ilaw na pilak. Kaagad pagkatapos, ang apat na kulay na petals ay nawala sa kanyang harapan dahil sa manipis na hangin. Nang muli siyang lumitaw ay nasa harap na siya ng matandang babae. Mag-ingat ka. Bulalas ni Shen Yi. Kung wala ang kontrol ng Soul Master, ang apat na elemento na pinagsama-sama ay umiiral pa rin pagkatapos na makondensed, at ang kaguluhan ay magaganap sa isang iglap, at pagkatapos ay magkakaroon ng isang malaking pagsabog. Kinasusuklaman ni Guyu ang matandang babae sa pagbaril sa hangin ni Tang Wulan, at sa wakas ay ginamit niya ang sarili niyang mga katangian sa espasyo para ipadala ang bulaklak na ito na may apat na elemento sa matandang babae. Ang sorpresa sa harap ng matandang babae ay nauwi sa isang ngiti, at kaway ng kanyang manggas, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa likod niya, tahimik na lumitaw ang isang bilog ng crescent moon. Isang pilak na liwanag ang bumagsak mula sa gasuklay na buwan, na nagniningning sa bulaklak na may apat na elemento. Mula sa ilalim ng kanyang mga paa, ang siyam na bilog ng spirit ring ay nakahover pataas. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakakakita ang apat sa zero class. Apat na lilang, apat na itim, isang pula, at siyam na espiritu ang umaalingaw-ngaw sa buong katawan niya. Sa pagbagsak ng liwanag ng buwan, ang four-element flower ay biglang tumigas sa hangin, at pagkatapos ay unti-unting natutunaw. Ang apat na elemento ay halos agad na pinaghiwalay, ang alikabok ay bumalik sa alikabok at ang lupa ay bumalik sa lupa. Unti-unting naglaho sa pilak na liwanag ng buwan. 9 Rings, Title Dao Luo. Sa pagkakataong ito ay tumayo si Tang Wulan, Exi, at Shu Xiaoyan. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa gulat. Siyam na singsing. Pamagat Dao Luo. Ang pula at pula ba ay ang maalamat na 100,000 taong singsing ng espiritu? OMG! Talagang mayroong isang pag-iral bilang 100,000 taong spirit ring. Ang isang ito ay naging isang pinamagatang Daoluo sa antas ng 9 rings. Ang isang examiner sa Shrek Academy ay naging isang 9-ring titled Daoluo. Gulong-gulo na ang kanilang mga puso. Nakatitig din si Guyu nang walang laman. Hindi masyadong malakas ang aura ng matandang babae, ngunit alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang intensity ng apat na elementong bulaklak na ito. Ang kanyang mental power at soul power ay kumonsumo ng higit sa 60%, at tumagal ng higit sa 5 minuto upang makumplito ito. Ngunit sa harap ng iba, napakadaling lutasin. Okay. Biglang tumawa ang matandang babae, at lumingon siya kay Shen Yi at sinabing, sa wakas ay nagawa na ni Chuo Shi ang isang magandang bagay. Mukhang sulit na pahabain natin ang oras ng pagtatasa para sa mga batang ito. Babae, hindi mo na kailangang kumuha ng susunod na pagsusulit. Dumiretso sa panloob na patio. Ang 6 na elemento ay may kontrol, kahit na ako ay medyo nasa sabik. Ito ay tiyak na magiging kasaysayan ng mainland. Pagkasabi nito ay naglakad ang matandang babae na may ngiti sa labi. Sa harap ni Guyu, tinignan niya ito pataas at pababa. Bata, handa ka bang maging alagad ko? Nakangiting tanong niya. Natigilan si Guyu, at pagkatapos ay umiling ng walang pag-aalinlangan, ayoko. Hindi payag. Nagtataka ang matandang babae, bakit? Matigas na itinaas ni Guyu ang kanyang baba, walang dahilan. Ayaw lang. Guyu, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Mabilis na humakbang pasulong si Shen Yi at sinaway, kilala mo ba kung sino ito? Si Lao Kai ay isa sa mga elder ng Sea God Pavilion sa pinakamataas na opisina ng pagpapatupad ng batas ng Shrek Academy, ang titulo ng Yinyu under the Silver Moon Duluos Crown. Sa buong kontinente, ito ay nasa pinakamataas na antas. Ang swerte mong makasamba sa kanyang matandang lalaki. Siyempre, hindi man lang alam ni Tang Wulan ang reputasyon ng matandang babae sa harapan nila. Ngunit kung ang pangalang Silver Moon Daoluo kay Year ay binanggit sa Spirit Master World, natatakot ako na maraming tao ang manganginig tungkol dito. 60 taon na ang nakalilipas, ang isang ito ay ang pinakanamumukod-tanging pag-iral sa mainland, at siya ay nagpunta sa kanyang sariling paraan at nagkaroon ng kakaibang personalidad. Noon pa man ay kilala sa mga kakaibang espiritu nito.
Sa oras na iyon, ito ay talagang isang kaguluhan na mundo ng Master ng Espiritu. Nang maglaon, ipinanganak siya sa Shrek Academy at dinala siya pabalik. Tapos nawala. Tumingin si Guyu kay Shen Yi, bahagya niyang kinagat ang ibabang labi, ngunit umiling pa rin, natalo niya si Wulan, kaya ayaw kong maging apprentice niya. Hindi inaasahan ni Kai Lao o ni Shen Yi na lalabas talaga dito ang problema ni Guyu. Dahil lang sa pinasabog ni Kai Lao si Tang Wulan sa hangin gamit ang isang kamao. Galit na sinabi ng matandang Kai, kalokohan. May mga espesyal na epekto sa kuko ng batang iyon. Kung hindi ko gagamitin ang aking espiritong kapangyarihan para payanig siya, baka ang mga espesyal na epekto ay kumilos sa aking mga lumang buto. Hindi ko siya nasaktan. Napatulala ang dalawang nasa katanghaliang gulang na kasama ni Mr. Kai. Halatang sebdo in disguise ang sinabi ni Mr. Kai. Kumbansihin ang isang 13 taong gulang na bata. Lumingon si Guyu at tumingin kay Tang Wulan. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, Guyu, okay lang ako, mag-isip kang mabuti. Para kay Guyu, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para direktang makapasok sa loob ng courtyard. Lumingon si Guyu, tumingin kay Mr. Kai, at seryosong nagsabi, kung nasaan sila, doon ako. Hindi tayo maghihiwalay. Kung makapasok din sila sa panloob na patio, pupunta ako. Bakit may sakit ka? Galit na galit ako, gawin mo lang ang gusto mo. Galit na pinitik ng matandang Kai ang kanyang manggas, at lumakad palayo. Laking gulat ni Shen Yi nang makita niyang galit si Kai Lao, at nagmamadaling humabol sa kanya, ipinaliwanag ang isang bagay kay Kai Lao sa mahinang boses, ngunit hindi siya pinakinggan ni Kai Lao, kaya mabilis siyang umalis. Lumapit si Tang Wulan kay Guyu at hinayla ang kanyang braso, bakit ikaw? Paano mo palalampasan ang napakagandang pagkakataon? Makapangyarihan ang matandang iyon na si Kai. Siyam na singsing na may pamagat na dawluo, at ang pinakamababa ay ang lahat ang 1,000-year spirit ring, kung babasahin ko ito ng tama, ang pula ay ang 100,000 taong spirit ring. Malamang na hindi kakaunti ang mga ito sa buong kontinente, kaya paano mo mapalampas ang ganoong pagkakataon? Lumingon si Guyu para tingnan siya, natalo ka niya, hindi ako masaya. Ang simpleng 8 salita ay hamarang sa libu-libong salitang gustong sabihin ni Tang Wulan, at ang mga ekspresyon ni Xie at Xu Xiaoyan sa tabi nila ay naging kakaiba. Hindi napigilan ni Xie na sabihin, akala ko noon ay proud na proud ako, pero ngayon alam ko na kung ano ang tunay na pride. Guyu, baka. Ngumiti si Xu Xiaoyan at sinabing, si Sister Guyu ay totoong ugali. Kaya lang, si Tang Wulan ay napabuntong hininga din ng palihim sa kanyang puso. Sa sobrang gulo, huli na sila sa assessment. Hindi ko alam kung lalabas sila sa basket. Ang matandang si Kai na yun ay malamang na isang napakahalagang tao sa Shrek Academy. Kung nasaktan mo ang kanyang mga nakatatanda, maaari mo pa bang makuha ang kanilang magagandang bunga? Oo naman, hindi nagtagal. Nang bumalik si Shen Yi, mapatla ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang daliri kay Guyu, at medyo nanginginig ang kanyang mga daliri, ikaw, hiniling mo sa akin na sabihin kung ano ang maganda tungkol sa iyo. Alam mo ba, ilang tao ang namiss mo? Chance. Hindi umimik si Guyu, at ibinaba ang kanyang ulo. Tila ang naunang pagpapaliwanag ng 8 salita ay nasabi ang lahat ng taos pusong pag-iisip. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, paumanhin, ngunit hindi kami magaling. Maaaring pagod na pagod si Guyu, kaya hindi ako lumingon ngayon lang. Guru Shen, maaari ba tayong magpatuloy sa pagsali sa pagtatasa? Napabuntong hininga si Shen Yi, posibleng diretsyong tapusin ang assessment, pagkatapos ay ipagpatuloy mo na. Kanina ko palang ipinaalam sa guro, sana mapatahimik ng guro ang galit ni Kai Lao. Fair na. Pagkatapos magsalita, inakay niya ang 4 na tao palabas ng bulwagan na ito at nagpatuloy sa paglalakad ng malalim papasok sa pangunahing gusali ng pagtuturo. Ang ika-5 antas ay upang subukan ang iyong mga talento. Sa katunayan, ito ay upang subukan ang iyong pangalawang karera. Sabi ni Shen Yi. Tanong ni Xie, Mr. Shen, ano ang ating ika-4 na antas? Naitanong na lang niya sa sarili niya kung maganda ba ang ginawa niya. 0 points kayong 4. Matamlay siyang tinitigan ni Shen Yi. 0 points. Sobra na to, di ba? Kahit hindi tayo ang pinakamahusay na talent, hindi dapat masama. Hindi kaya patas ang Shrek Academy. Dahil lang na-offend natin ang matandang Kai. Xie pumutok kapag narinig mo. Ang isang 0 na marka sa isang pagtatasa ay lubos na makakaapekto sa iba pang mga marka ng pagtatasa. Isa pa, sa tingin niya, lahat ay nakagawa ng magandang trabaho. Malalim na sinabi ni Shen Yian, sa Shrek Academy, ang Sea God Pavilion ay kung saan itinakda ang mga patakaran. Sinabi ng matandang Kai na ito ay 0 points, iyon ay 0 points, at walang sinuman ang makakapagpabago nito. Kahit na ang ibang mga elder. At, isa. Ang score na 0 ay nangangahulugan na kahit gaano ka kahusay sa ibang mga pagtatasa, hindi ka makapasok sa panloob na courtyard. Ngayon alam mo na kung gaano kaseryoso ang kahihinatnan. Ang huling pangungusap ay nakadirekta kay Guyu. Hindi pa rin umimik si Guyu, ngunit tahimik na sumunod kay Tang Wulan. Sa hindi kalayuan, dumating sila sa isa pang silid.
Halos kasing laki ito ng naunang kwarto. Ngunit dito, mayroong ilang mga platform at maraming mga bagay na magulo. Nakita ni Tang Wulan ang isa sa kanila, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Dahil ito ay isang forging table impressively. Ito ang pinakakilala niya. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay sa loob ng silid, sa likod ng desk na dapat gawin ng examiner, ay may isang pamilyar na figure. Si Lao Kai ang katatapos lang umalis. Sa pagkakataong ito, nakatingin sa kanila ang matanda na may panunuya sa mukha. Matanda Kai, ikaw. Nagulat din si Shen Yi nang makita niya ito. Ngumisi ang matandang Kai, ang ikalimang pagsubok, silang apat ay walang puntos. Nang marinig ang kanyang sinabi, mabangis na itinaas ni Guyu ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. May sasabihin sana siya, ngunit hinawakan siya ni Tang Wulan at kinaladkad siya sa likod niya. Kasabay nito, pinigilan ni Tang Wulan si XCXC na gustong magsalita ng may masamang tingin. Ito ang Shrek Academy, teritoryo ito ng iba. Hindi makakatulong ang impulse. Lao Kai, natatakot ako na mali ito. Sabi ni Shen Yi na walang magawang ekspresyon, ngunit medyo nagulat din. Bagamat may kakaibang personalidad si Mr. Kai, tuwid siya. Nang lumakad siya sa mainland, nagdulot siya ng maraming kaguluhan, ngunit panindigan niya ang parehong salita. Kung hindi niya ginawa ang ilang bagay ng pabigla-bigla at labis, hindi niya gagawin. Nakuha ng kolehiyo. Pero ang ugali niya ngayon. Huwag mong sabihin na hindi ako nagbibigay ng mukha sa magulong mundo. Ang dalawang puntong ito ay 0. Kung makapasa sila sa iba pang mga pagtatasa na pinagsama, bibigyan sila ng pagkakataong makapasok sa panlabas na patio. Kung hindi, sila ay ipapagulong kung saan man sila nanggaling. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Mr. Kai at naglakad palabas. 0 points, isa pang 0 points sa assessment. Hindi alam ni Tang Wulan kung ilang assessment ang mayroon, ngunit mayroon lamang 5 assessment na kasalukuyang isinasagawa, at 2 sa kanila ang may 0 points. Pagkatapos ng naturang pagkalkula, maiisip ang kanilang mga marka. Ano ang passing line? Nagpumiglas si Guyu sa likuran niya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Tang Wulan. Talagang hindi matalinong pukawin si Lao Kai sa panahong ito. Hindi siya galit, ngunit bilang kapitan, dapat niyang isaalang-alang ang buong koponan at isaalang-alang ang kinabukasan ng lahat. Hindi malulutas ng impulse ang problema. Nakatayo doon si Shen Yi na may pangit na ekspresyon, at hindi gumagalaw ng matagal. Mayroong 10 mga item sa pagsusulit sa pasukan sa Shrek College, bawat isa ay may sariling katangian, at ang pinakamataas na marka ay 10 puntos. Ang 10 item ay nagdaragdag ng eksaktong 100 puntos. Maaaring ma-admit ang score na 60 o higit pa sa panlabas na ospital, at ang score na 85 o higit pa ay maaaring ma-admit sa panloob na ospital pagkatapos ng karagdagang pagsusuri. Sa pangkalahatan, sa isang pagtatasa, maliban sa mga mag-aaral na direktang lumahok sa pagtatasa ng panloob na patio, hindi madaling makapasok sa panloob na patio na may 1 o 2 talento sa pagtatasa ng panlabas na patio. Mahirap ang pagpasa. Ngayon si Tang Wulan at ang iba pa, 2 0 point, ang epekto nito sa kanila ay maiisip. Kung hindi ka makakakuha ng matataas na marka sa bawat item sa mga kasunod na pagtatasa, hindi madaling makapasa. Ang pagsusuri sa pasukan ng Shrek Academy ay isang komprehensibong pagtatasa. Bagamat mahusay silang gumanap sa unang 3 item, hindi ito nangangahulugan na ang huli ay maaaring pareho. Ang mga kasunod na pagtatasa ay lahat sa iba't ibang direksyon, hindi lamang sa mga tuntunin ng lakas ng labanan. Hindi pinuna ni Shen Yi si Guyu, natapos na ang usapin, at walang silbi na punahin si Guyu. Bang! Isinara ng matandang Kai ang pinto at lumabas. Ang hindi nakita ng lahat ay may nakakalokong ngiti sa mukha ng matandang babae. Hoy, ang matandang matigas ang ulo sa mundo ay sasabog ang kanyang balbas at titigan muli. Karapat-dapat ito. Ang mga maliliit na lalaki na ito ay may magagandang talento, at walang masamang pag-uugali sa kanilang mga personalidad. Maglakas loob na tumanggi sa aking matanda, kapag tinanong mo ako, may kumikinang sa kanyang mga mata, at ang matandang Kai ay lumutang sa likod ng kanyang mga kamay. Dala ang kalungkutan at galit, ang 4 na miyembro ng Class 0 ay dumating sa ika-6 na pass ng pagtatasa ng Shrek Academy. Ang nilalaman ng pagtatasa ng ika-6 na antas ay napakakaiba, ang pagsubok ay, kumakain. Oo, kumuha lang ng pagsusulit at kumain. Pagkatapos ay mayroong isang karatula sa tabi nito, sa itaas nito ay isang listahan na nagpapakita ng kaukulang puntos. Sa harap ng lahat, may malaking tray sa ibabaw nito na nakasalansan na parang burol. Mga steamed bun. Ipinapakita ng listahan na kung kumain siya ng 15 steamed buns ng sabay-sabay, isa siyang pass. Para sa bawat 5 dagdag na pagkain, 1 punto ang idinaragdag. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi maaaring gamitin habang kumakain. Dapat umasa ng buo sa sariling gana. Nang makita ni Tang Wulan at ng iba pa ang nilalaman ng pagtatasa na ito, hindi nila maiwasang matigilan. Agad na nahulog ang mga mata ni Xu Xiaoyan at XCXC kay Tang Wulan. Lumingon si Tang Wulan para tingnan si Shen Yi na may kakaibang ekspresyon, Teacher Shen, pwede ba itong kainin para sa iba?
Si Shen Yi ay hindi pa nakaka-recover mula sa depresyon, at galit na sinabi, kung makakakuha ka ng sapat na buong marka ng mag-isa, maaari mong tulungan ang sinuman na kainin ito. Ang antas na ito ay tila medyo nagmamadaling kumain, at tanging ang Shrek Academy lang ang may ganitong uri ng kakaibang paraan ng pagsusulit. Ngunit sa katunayan, sinusubok nito ang lakas ng loob ng tao. Susuportahan ka nito kapag kumakain ka. Para sa isang normal, 15 taong gulang na bata, 15 steamed bun ay talagang isang astronomical na numero, at halos imposibleng kumain ng hindi gumagamit ng espiritu ng kapangyarihan upang tumulong sa panunaw. Nangangailangan ito ng lakas ng loob. Kapag ang isang tao ay kumakain upang suportahan, kung paano magpatuloy sa pagkain ay hindi lamang para sa pisikal na mga kadahilanan, ngunit ang lakas ng loob ay napakahalaga din. May isang gurong namamahala dito, at tiyak na walang makakakain nito ng masama. Ang lakas ng katawan ng Panginoon ng kaluluwa ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao, at halos walang bagay na masira sa tiyan, ngunit ang kakilakilabot na pakiramdam ng pagkabusog ay hindi maaaring dalhin ng sinuman. Sa makatuwid, ang pagtatasa na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit sa katunayan, ito ay madalas na ginagawang hindi masaya ang mga kandidato. Pero eto, may abnormal. Salamat Teacher Shen. Taos-pusong sabi ni Tang Wulan. Iniisip pa niya na ang assessment na ito ay nakalagay dito, ito ay ginawa para sa kanya. Sa dalawang kamay sa isang kamay, 4 na steamed bun ang nahulog sa mga kamay ni Tang Wulan. Hindi banggitin, ang steamed bun na ito ay napakalambot at puno ng pagkalastiko. Isang bango ng mukha ang dumating, at sumigaw si Tang Wulan sa kanyang tiyan. Kinaumagahan, kinain niya ang kaunting pagkain na iniwan sa kanya ni Gu Yu, at pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagsusuri, ang dugo sa kanyang katawan ay naubos ng labis na siya ay nagugutom na hanggang sa kanyang likuran. May makakain, ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa anumang bagay. 3 subo at 4 na steamed bun ang pumasok sa tiyan ni Tang Wulan sa ilang paghinga lamang. Nang sabihin ni Shen Yi na maaari siyang kumain para sa kanya, direktang hinawakan ni Xi ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, naupo sa isang upuan, at naghintay ng maluwag. Si Xu Xiaoyan ay mas normal kaysa sa kanya, nakaupo na naka-cross-legged at nagmumuni-muni. Tanging si Goyu lang din ang kumuha ng steamed bun at kumain kasama si Tang Wulan. Bahagyang kumunat ang noo ni Shen Yi, ano ang ibig sabihin ng dalawang iyon? Bakit hindi magsimulang kumain, nagmamadali niyang ipinaalala, ang antas na ito, mayroon ka lamang kalahating oras, at kailangan mong tapusin ito sa loob ng kalahating oras, at bibilangan mo ang dami ng kinakain mo sa oras na iyon. Ngumiti si Xi at sinabi, Teacher Shen, wait and see. Sa usapan nila, mayroon ng 8 steamed bun si Tang Wulan sa kanyang tiyan. Nakahinga siya ng maluwag at tinapik ang tiyan. May kung ano sa tiyan niya, na mas naging komportable siya. Bakit siya nakakain? Kailangan ito ng katawan, at kasabay nito, mayroon siyang gastric juice na higit pa kaysa sa ordinaryong tao, at ang kanyang kakayahan sa pagtunaw ay hindi bababa sa 10 beses kaysa sa ordinaryong tao. Sa kaso ng gutom, ang 8 steamed buns ay naging sustansya halos kaagad. Naisip ni Shen Yi na hindi siya komportable pagkatapos kumain ng sobra, mabagal kang kumain, hindi mo kailangang mag-ayuno sa antas na ito, basta kumain ka ng sapat na dami, maaari kang matuno ng mas mabagal kung kumain ka ng masyadong mabilis, na makakaapekto sa iyong likod. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, kumuha si Tang Wulan ng 4 pang steamed bun. Sa abot ng kanyang makausap ay bumaba na ang dalawa. At mukhang napaka-relaxed. Tumawa si Xi at sinabing, Mr. Shen, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aming kapitan. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihan niyang bagay ay hindi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, kundi ang kanyang gana. Ano ang makakain ng isang tao sa cafeteria ng isa sa aming mga kolehiyo ng mag-isa? Hindi ba tama? Noong nasa Donghai College sila, kumain sila ng masustansyang pagkain na mayaman sa nutrisyon, ibig sabihin ay mahal ang presyo. Siyempre, sa masustansyang pagkain, maaaring mas maliit ang gana ni Tang Wulan dahil sa sapat na enerhiya. At ang mga ito ay mga ordinaryong steamed buns lamang, kaya ang mga sustansya ay natural na wala. Sunod, nasaksihan ni Shen Yi ang tinatawag na rice bucket, hindi rice jar. Ang isang plato ng steamed buns ay 50 sa kabuuan. Kinakalkula ni Tang Wulan habang kumakain, 15 ay 6 na puntos, 27 puntos, 30 ay 9 na puntos, at 35 ang buong marka. Wala pang 8 minuto ang itinagal niya, at 35 na sa kanila ang napawi sa kanyang harapan. Maging si Guyu ay kumain ng 4 o 5 nang hindi nalalaman. Pagkatapos ay tila sinimulan ni Tang Wulan ang kaganapan, at pumunta sa tabi ni Xu Xiaoyan. Sa pagkakataong ito ay tumagal lamang ng 7 at kalahating minuto, at 35 na bago bumaba muli. Tapos kay Xi. Ang mga mata ni Shen Yi ay nagulat sa una, pagkatapos ay unti-unting naging gulat, pagkatapos ay mapurol, at sa wakas ay natulala. Sa loob ng 22 minuto, si Xi at Xu Xiaoyan ay kumain ng tig 35. Sa puntong ito, nakakain na si Tang Wulan ng 105 steamed bun. Pero hindi man lang umbok ang tiyan niya. Si Shen Yi ay lubos na nakatitiyak na hindi sila gumamit ng anumang kapangyarihan ng kaluluwa.
Tulala rin ang katabi niyang guro na namamahala sa pagsusulit. Hindi pa siya nakakita ng ganito sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay dumating si Tang Wulan sa tabi ni Guyu. Tumayo si Guyu, ibinigay sa kanya ang kanyang upuan, at pagkatapos ay kinuha ang steamed bun at iniabot sa kanya. Umupo si Tang Wulan doon at mabilis na kumain. Ang bilis ng pag-abot ni Guyu sa kanya ng steamed buns ay talagang nakakasabay sa kanya. 28 minuto, ang 35 ni Guyu ay nakain na rin. Ngunit hindi sinasadya ni Tang Wulan na huminto, at nagpatuloy sa pagkain. Tapos na ang oras. Sigaw ng examiner kay Mern. Sa ngayon, ang plato ng steamed buns sa Guyu ay kinakain na ng 48 na nag-iwan lamang ng 2 malungkot. Okay din ba ito? Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang tiyan, at sinabi kay Shen Yi na may hindi kasiya siyang kahulugan, Teacher Shen, lahat tayo ay nakakuha ng buong marka, tama ba? Tumango si Shen Yi, tumalikod at naglakad palabas. Ang halimaw ay talagang may potensyal na isang halimaw. Hindi, halimaw siya, tama ba? Ang kanyang tiyan ba ay isang napakalalim na hukay? Ms. Shen, pwede ko bang kunin ang natitirang mga bonds? Hindi ako kumain kaninang umaga. Si Shen Yi ay sumuray-suray, iwinagayway ang kanyang kamay, sinenyasan siyang maging casual. Walang humpay na naglabas si Tang Wulan ng ilang bag, inimpake ang natitirang steamed buns, at inilagay ang mga ito sa kanyang storage ring. Saka lang siya kontentong naglakad sa likod niya. Pagkatapos ng kalahating oras na pahinga, kasama ang mga pandagdag sa enerhiya, nadama niya na ang kanyang enerhiya at dugo ay karaniwang nakabawi. Sa kasamaang palad, kulang talaga ang mga sustansya na nasa steamed buns. Kung sila ay masustansya, ito ay mas perpekto. Ang 4 na tao sa ika-6 na pass ay puno ng marka. Ang matandang Kai ay nakaupo sa isang marangyang silid, nakikinig sa isang ulat mula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan na may kakaibang ekspresyon. Oo, lahat sila ay puno na. Sinasabi na ang natitirang steamed buns ay kinuha. Halos karamihan sa steamed buns ay kinakain lamang ni Tang Wulan. Kakaibang katahimikan ang mukha ng matandang Kai bago siya bumulong, mukhang hindi na kailangang palihim na bigyan sila ng dagdag na puntos. Mukhang may pagkakataon silang maka-score ng 60 puntos. Medyo kawili-wili. Parang ang lakas ng batang iyon at ang kanyang gana sa pagkain. Saan nakahanap si Zuoshi ng ganoong kaunting halimaw? Lalo na sinayo na si Tang Wulan at ang unang antas ay sumusubok sa mental na kapangyarihan, ang pangalawang antas ay sumusubok sa aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban, at ang ikatlong antas ay isang pagsubok ng kakayahang umangkop, ngunit sa katunayan ito ay isang pagsubok ng katapangan. Ang ika-4 na sagabal ay sumusubok sa talento, ang ika-5 sagabal ay sumusubok sa pangalawang propesyon, at ang ika-6 na sagabal ay nakasalalay sa paghahangad. Sa ika-7 antas, ang pagsubok ay pagtitiis. Oo, ito ay pagtitiis. Nang si Tang Wulan at ang 4 ay dumating sa silid ng pagsusulit ng ika-7 pasado, nagulat sila nang makitang may ilan pang mga kandidato na lumalahok sa pagsusulit. Ang pagsusulit sa pagtitiis ay hindi nagbibilang ng oras. Mayroong 3 mga pagtatasa, pagtakbo, 10,000 metro, 50 kilo squats 1,000 beses, at pull-up 1,000 beses. Hanggat maaari kang magpatuloy sa pagkumpleto ng lahat ng 3 mga item, bibigyan ka ng 6 na puntos na pass. Nakumpleto sa loob ng 1 oras, ito ay full score, higit sa 1 oras, minus 1 puntos para sa bawat karagdagang 10 minuto. Ngunit hanggat maaari itong makumplito, ito ay 6 na puntos. Anong klaseng Soul Master itong 3 ito? Walang alinlangan, sinasamantala ng mga power type na Spirit Master at Spirit Master na may malalakas na pisikal na kakayahan ang antas na ito. Huwag sabihin na ito ay hindi patas, ang unang antas ay ang pinakamadaling ipasa para sa isang espiritual na kapangyarihang Panginoon ng kaluluwa. Paano ito magiging patas sa isang Soul Master na may malakas na uri ng lakas at malakas na katawan? Ito ay kung paano bumababa ang isa at ang isa ay tumataas, at ang mga pagtatasa sa iba't ibang antas ay may sariling diin sa iba't ibang uri ng mga Panginoon ng kaluluwa. Sa makatuwid, mahirap para sa sinuman na makakuha ng mataas na marka sa bawat antas. Ito ang dahilan kung bakit napakababa ng acceptance rate ng Shrek Academy. Ngunit ang pinakamagandang bahagi tungkol sa pagtitiis ay walang limitasyon sa oras. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay nagsusumikap pa rin para sa 6 na puntos dito. Matapos marinig ang nilalaman ng pagtatasa, tiningnan ni Tang Wulan sina Guyu at Shu Xiaoyan na may bahagyang pag-aalala. Para sa kanya at kay Xe, syempre wala ang assessment na ito, ngunit hindi madaling hawakan sina Shu Xiaoyan at Guyu, hindi sila power type. Ang pang-4 at ika-5 round ng mga pagsusulit ay 0 points, na nangangahulugang dapat silang makakuha ng pinakamataas hanggat maaari sa mga susunod na pagtatasa. Ngunit ang isang ito ay medyo mahirap para kay Guyu at Shu Xiaoyan. Mr. Shen, ilang level ba ang exam? Ilang scores ang naipasa? Si Tang Wulan ay hindi sabik na simula ng ika-7 antas ng pagtatasa kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinanong si Shen Yi. Sinabi ni Shen Yi, kabuuan ng 10 antas, 60 puntos upang makapasa.
Nagsimulang kalkulahin ni Tang Wulan sa kanyang isipan na kung makapasa sila ng 60 puntos, ang kanilang kabuuang score ay talagang magiging 80 puntos lamang, dahil walang mga puntos para sa dalawang antas na iyon. Lahat ay maaaring magbawas ng 20 puntos. Kinakalkula ayon sa score na ito, maaaring magpatuloy sina Guyu at Shu Xiaoyan kahit na 0 ang level. Ngunit, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na tatlong antas? Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang susuriin mamaya? Tanong ni Tang Wulan. Walang pag-aalinlangan na umiling si Shu Xiaoyan, hindi. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon ang tatlong endurance test na ito, kung isa lang sa kanila ang makumpleto mo, ilang puntos ang makukuha mo? 2 puntos. Sabi ni Shen Yi. Si Tang Wulan ay patuloy na nagkalkula sa kanyang puso, pagkatapos ay tumingin kay Guyu at Shu Xiaoyan, at sinabing tiyak, na kumpleto mo lang ang 10,000 meter run, ang dalawa pa ay hindi sasali. XCXA, tayong dalawa ay kailangang kumpletuhin ang tatlo. Magsimula na tayo. Hindi na kailangang lumabas para tumakbo, mayroong isang espesyal na gilingang pinepedalan na ginagabayan ng kaluluwa. Hindi nagtanong sina Shu Xiaoyan o Guyu, naniniwala sila na hinding-hindi magkakamali si Tang Wulan sa ganitong uri ng pagkalkula ng marka. Dahil ang isang kuripot na tao ay tiyak na napakasensitibo sa mga numero. Nagsimulang tumakbo ng mabilis si Tang Wulan sa treadmill. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Maging si XCXC ng Agile Attack System ay maaari lamang maging mas malakas kaysa sa kanya sa bilis ng pagsabog. Ang ganitong uri ng long-distance running. Si Tang Wulan ay talagang hindi mas mahina kaysa sa kanya. Dumating si Shen Yi sa treadmill ni Tang Wulan, at habang pinagmamasdan ang kanyang kamanghamanghang bilis, nagtanong siya, bakit hinahayaan mo lang silang makakuha ng 2 puntos? Hindi ka ba nag-aalala na wala kang sapat na puntos? Sinabi ni Tang Wulan, hindi sapat ang kanilang mga katawan. Para sa kanila, ang mga pull-up at squats ay mga imposibleng gawain lamang. Kung kailangan nilang makipaglaban, hindi lamang ito mag-aaksaya ng oras, ngunit makakakonsumo din ng maraming pisikal na lakas. Sa kabaligtaran, hindi ito mabuti para sa kasunod na pagtatasa. Sa halip na ito, mas mahusay na mapanatili ang sapat na pisikal na fitness at magtrabaho ng husto sa susunod na tatlong antas, mayroon tayong mga hindi magandang marka. Pagkakataon pa. Bahagyang ngumiti si Shen Yi, napakahusay, mahinahong pag-aralan. Halos 10 minuto lang natapos ni Tang Wulan at XCXC ang pagtakbo, at mabilis na sinimulan ng dalawa ang pangalawang event. Maglupusay. Ang 50 kilo ay hindi naiiba sa Tang Wulan. Ang bilis pa naman. Si XCXC ay isang spirit attacker ng sensitibong uri ng pag-atake. Walang duda sa kanyang physical fitness. Bukod dito, ang antas na ito ay hindi nagbigay diin sa paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito, ang bilis ni Tang Wulan ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kakilakilabot na dugo ng Golden Dragon King, nakumpleto niya ang 1,000 squats, at natapos niya ito bago ang 10 minuto, at pagkatapos ay 1,000 pull-up. Matapos makumplito ang tatlong endurance test, ang Tang Wulan ay tumagal lamang ng 30 minuto sa kabuuan. Tinapos ni Guyu at Shu Xiaoyan ang 10,000 meter run sa loob ng humigit kumulang 20 minuto, at hinintay silang magpahinga sa tabi nila. Kinailangan ni XCXC ng 45 minuto upang makumplito ang buong endurance test, na mas mabagal kaysa kay Tang Wulan, ngunit sa wakas ay nakakuha siya ng perpektong marka. Nang hindi nagmamadaling umalis, si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan ay nagpahinga dito ng isa pang 15 minuto. Anyway, kung aalis siya sa loob ng 1 oras, siya at si XCXC ay parehong may ganap na marka, ngunit kinailangan lang isuko ni Guyu at Shu Xiaoyan ang dalawa pang assessment. Ms. Shen, ano ang punto nating 4 sa kasalukuyan? Tanong ni Tang Wulan kay Shen Yi. Sinulyapan ni Shen Yi ang form sa kanyang kamay at sinabi, pagkatapos ng 7 pagsubok, Tang Wulan, 50 puntos. Nang sabihin niya ito, hindi niya maiwasang tumingin kay Tang Wulan, 50 puntos. Nangangahulugan ito na bukod sa 0 puntos para sa mga espesyal na dahilan para sa ika-4 at ika-5 item, mayroon siyang buong marka. Ang bawat item ay nakakakuha ng buong marka. Guyu, 38 puntos. XCXC, 48 puntos, Shu Xiaoyan, 40 puntos. Sa 4 na tao, si Guyu ang may pinakamababang marka. Ang pangunahing dahilan ay hindi siya nag-effort sa harap, at nakakuha siya ng mababang marka sa pagsusulit sa pagtitiis ngayon lamang. Sina Tang Wulan at XCXC ay walang alinlangang nasa linya ng kaligtasan. Kung maipasa nila ang 60 puntos, maaari silang makapasa sa antas ng mahinahon hanggat nakakuha sila ng 10 puntos at 12 puntos ayon sa pagkakabanggit. Anyway, ayon sa mga salita ni Kai Lao, imposibleng makapasok sila sa inner courtyard. Ngunit mas mapanganib si Guyu. Maaari niyang ibawas ang hanggang 8 puntos sa susunod na 3 antas. Sa madaling salita, ang bawat pagtatasa ay hindi maaaring lumampas sa 3 puntos sa pinakamaraming. Kung hindi, ito ay malamang na maalis. Ang sitwasyon ni Shu Xiaoyan ay bahagyang mas mabuti kaysa sa kanya, ngunit hindi mas mabuti.
Pagkatapos ng pahinga at pag-aayos, ang pisikal na pagkapagod ni XCXC ay hindi pa ganap na nakakabawi, ngunit si Tang Wulan ay walang problema. Para naman kina Xu Xiaoyan at Gu Yu, na tumakbo lamang ng 10,000 metro, okay silang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang paglilinang ng kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi mahina, at sila ay karaniwang nasa kanilang tuktok pagkatapos gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Susunod, ay ang kanilang pangwalong pagtatasa ngayon. Nagkalkula si Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit iniisip din ito. Ang ikawalong pagtatasa ay isang komprehensibong labanan. Makakaharap mo ang isang mag-aaral ng Shrek Academy na nag-enroll sa nakaraang termino. Ang mga kakayahan ng kalaban ay random na pinipili. Kaya't ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Sa pakikipaglaban sa kanila, ipilit ang higit sa 10 minuto, kahit na pumasa ka. Ang pagkatalo sa iyong kalaban, 10 puntos. Sa pagitan ng 6 na puntos at 10 puntos sa pagganap, ito ay nakasalalay sa iyong aktwal na pagganap. Nang marinig ang mga salitang, komprehensibong labanan, lihim na nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Kahit papaano sa antas na ito, walang problema si Gu Yu. Tiwala siya tungkol dito. Para naman kay Xu Xiaoyan, depende talaga sa swerte. Sumulyap si Tang Wulan sa kalangitan sa labas ng bintana, at pagkatapos na maipasa ang nakaraang 7 pagtatasa, ang langit sa labas ay nagsimulang magdilim, at malapit na ang gabi ng hapon. Bahagyang gumalaw siya sa kanyang puso at tinanong si Shen Yi, Mr. Shen, dapat ba nating isagawa ang 4 na pagtatasa na ito ng magkasama, o magpalitan? Sinulyapan siya ni Shen Yi, salaitan. Okay, kung gayon maaari nating ayusin ang pagkakasunod-sunod ng hitsura ng mag-isa. Sinabi ni Shen Yi, mamaya ay magkakaroon ka ng kalaban na pipiliin mo. Sa makatuwid, hindi lamang ito pagsubok ng iyong lakas, kundi pati na rin ang iyong paningin. Sa 10 taong ito, dapat mayroong malakas at mahina. At kung sila ay pinipigilan mo, o kung pigilan ang iyong pag-iral. Sa makatuwid, ang pagpili ng mabuting kalaban ang susi sa antas na ito. Oo. Sa pagkakataong ito ay dumating sila sa isang bilog na silid. Ang silid ay napakalaki at mas malaki kaysa sa mga naunang lugar ng pagsusulit. Inayos na ito ni Shen Yi nang dumaan sila sa ika-7 round ng assessment. So, pagpasok pa lang nila, nakakita sila ng 10 kalaban. Mas matanda lang ito sa kanila ng 1 taon, kaya parang halos magkasing edad lang ang lahat. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang alinlangan na mga henyo na nakakuha ng higit sa 60 puntos upang matanggap sa Shrek Academy 1 taon na ang nakalipas, at nag-aral sa Shrek Academy sa loob ng 1 buong taon. Ang antas na ito ay talagang isang pagsubok ng aktwal na labanan, ang aktwal na labanan sa pagitan ng Soul Master at Soul Master. Mahinang sinabi ni Shen Yi, maaari kang magsimulang pumili ng iyong mga kalaban. Kapag pinili mo, hindi mo na sila mababago. Isa lamang ang kinakailangan para sa laro. Sa panahon ng laro, hindi ka maaaring gumamit ng anumang soul guide. Mayroon kang 10 minuto upang pumili. Tumanggo si Tang Wulan kay Shen Yi at nagtipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Bamulong si Tang Wulan, aayusin ko muna ang pagkakasunod-sunod ng hitsura. Ako ang mauuna, pagkatapos ay si XCXC, pagkatapos ay si Gu Yu. Xiaoyan, ikaw ang huli. XCXC, Gu Yu, tandaan mo, sa laro, mag-delay ng oras hanggat maaari. Lalo na si XCXC, ikaw ay isang sensitibong sistema ng pag-atake, na antala ang oras sa kanya. Sa ganitong paraan, ang oras ng pag-antala sa kanya ay medyo madali hanggang sa gabi. Makalaro ang Star Wheel Eye Stick. Nagliwanag ang mga mata ni Xu Xiaoyan at agad na tumanggo. Bahagyang tumanggo din si Gu Yu. Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos ay piliin mo ang iyong kalaban. Piliin natin ito para sa iyong sarili. Magmasid at magdagdag ng pakiramdam. Napatingin silang 4 sa mga kalaban nila. Sa pangkalahatan, ang hitsura ng Soul Master ay may kinalaman sa kanyang martial soul. Halimbawa, karamihan sa mga power type na Spirit Masters ay magkakaroon ng malakas na katawan, habang ang long range attack o Spirit type Soul Masters ay karaniwang may mas mahinang katawan. Tumingin si XCXC, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang Shrek na estudyante na mukhang napakalakas, pipili na sana siya, ngunit pinigilan ni Tang Wulan. Hininaan ni Tang Wulan ang kanyang boses at sinabi sa kanyang mga kaibigan, paalalahanan ng lahat, ito ang Shrek Academy. Ang Shrek Academy ay tinatawag na Monster Academy. Ang motto ng paaralan ay ang tanggapin lamang ang mga halimaw at hindi ang mga ordinaryong tao. Kung ito ang kaso, kung gayon, hindi tayo makapaghusga sa pamamagitan ng normal na mga mata, marahil ay mas tumpak ang reverse thinking. Gumalaw ang puso ni XCXC, binigyan niya ng thumbs up si Tang Wulan, kumislap ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa 10 tao sa kabilang panig. Ang mas mababa ang antas ng katangian ng mutual na pagpigil sa pagitan ng mga masters ng kaluluwa, mas halata. Ang control system ang pinakakinatatakutan sa mga makaharap para sa isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master tulad ni XCXC. Sa relatibong pagsasalita, ang control system ang pinakakomprehensibo. Ang mga power type na War Spirit Masters ay mas natatakot sa malayuang pag-atake, at madaling magpalipad ng saranggola.
Sa makatuwid, ang pagpili ng angkop na kalaban ay napakahalaga din. Bagamat si Tangwulan at ang iba ay may malaking tiwala sa kanilang sarili, ang mundo ay hindi kailanman nagkulang sa mga henyo, lalo na dito, ang numero 1 kolehiyo sa buong kontinente. Itinaas ni Exi ang kanyang kamay at sinabing, pipiliin ko ang estudyante no. 2 bilang aking kalaban. Ang tinutukoy niyang no. 2 na estudyante ay isang payat na katawan at mukhang estudyante ng Agile Attack System. Pinili ni Xu Xiaoyan ang lalaking estudyante na orihinal na gustong piliin ni Exi, isang partikular na malakas na lalaking estudyante. Numero 6. Sinabi ni Gu Yu, number 1. Ang numero 1 mag-aaral ay ang pinaka-ordinaryong mukhang tao sa 10 taong kaharap, at walang espesyal tungkol dito sa anumang aspeto. Sa wakas, turn na ni Tangwulan. Dumaloy ang mga mata ni Tangwulan at bumagsak sa mag-aaral ng Shrek sa dulo, pinipili ko ang numero 10. Habang nagsasalita ay naglakad na siya papunta sa playing field. Ang student no. 10 ay isang babae, matangkad, na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata, at ang kanyang hitsura ay itinuturing na upper middle, medyo mas masahol pa kaysa kay Xu Xiaoyan, at halos kapareho ng level ni Gu Yu. Sinabi ni Shen Yi, ako ang magpapasya para sa iyong kompetisyon. Sa panahon ng kompetisyon, pakinggan ang aking password. Dapat akong huminto kung hihinto ako. Naiintindihan mo ba? Pangunahing sinabi niya ito kay Tangwulan. Oo. Magalang na sabi ni Tangwulan. Okay, kumanda sa oras. Magsimula na tayo. Nang walang labis na katarantaduhan, direktang inihayag niya ang pagsisimula ng kompetisyon. Lumiwanag ang mga mata ng no. 10 na estudyante ng Shrek Academy, at ang kanyang katawan ay tumalbog ng gusto, tulad ng isang cheetah, diretso sa Tangwulan, kasing bilis ng kidlat. Katamtaman ng Flint. Natigilan si Exi nang makita ang bilis ng iba. Siya ay napaka-conceited sa kanyang bilis, ngunit siya ay ganap na sigurado na mayroong isang malinaw na agwat sa pagitan ng kanyang sarili at ang batang babae na ito. Ang katawan ay itinapon, at ang soul ring light ay lumitaw sa babaeng estudyante no. 10. May 3 bilog, 2 dilaw at 1 lila. Bahagyang nakatindig ang kanyang mga tainga, lumitaw ang puting buhok sa kanyang leeg, at may mga kakaibang marka dito. Ang kanyang mga mata ay malinaw na naging vertical pupils. Hayop na espiritu, snow leopard. Agad na nakilala ni Tangwulan kung ano ang martial soul ng kalaban. Gayunpaman, sa kanyang impresyon, wala siyang gaanong memorya ng snow leopard martial spirit. Sinasabi na noong unang panahon, ang ganitong uri ng kaluluwang hayop ay lumilitaw lamang sa malamig na mga lugar. Ito ay napakabihirang. Hindi lamang ito napakabilis, ngunit dumating din ito sa mga pag-atake ng yelo at nyebe. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tangwulan. Ang control element ay pinakatakot sa mind attack element, at siya mismo ay isang control element soul master. At isa rin siyang control spirit master na may purple magic pupil. Malayo siya sa bilis, ngunit sapat na ang kanyang paningin para makasabay sa bilis ng kalaban. 2 bilog ng purple spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng paa, at ang asul na pilak na damo ay dumagsa, at sa ilalim ng kontrol ni Tangwulan, ito ay natabunan sa isa't isa na parang isang malaking lambat. Kapag ang sensitibong sistema ng pag-atake ay nasabit at kontrolado ng control system, ito ay karaniwang nangangahulugan na ang labanan ay tapos na. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat niya. Ang sobrang bilis ng takbo ng estudyanteng no. 10 na iyon ay biglang huminto sa ere. Pagkatapos, ang unang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag, at isang himulmal ng mga snowflake ang biglang lumabas sa kanya. Ang mga snowflake na ito ay umindayog habang ang kanyang katawan ay umiikot sa isang paa, at ang temperatura sa larangan ng paglalaro ay bumaba ng husto. Ang malalaking bahagi ng mga snowflake ay lumipad, umiikot sila at bumangga sa asol na pilak na damo ni Tangwulan, at patuloy silang gumagawa ng pupo na tunog. Ang mga snowflake ay hindi lamang matalim, ngunit napakalamig din, na nagpapabagal sa asol na pilak na damo. Kung hindi dahil sa asol na pilak na damo ni Tangwulan na umusbong sa pamamagitan ng pag-akyat ng maraming beses, ito ay direktang nawasak. Hindi isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master. Ang snowflake na ito ay parang control o assault system. Napakabilis niya kaya hindi niya tinatahak ang kalsada ng Mingang. Si Shrek ay kahanga-hanga, taos pusong hindi niloloko ako. Nagbanggaan ang mga martial spirit ng magkabilang panig, at ang mga snowflake ng kabilang panig ay naging mas siksik at siksik. Kahit na ang asul na pilak na damo ni Tangwulan ay siksik, hindi ito maaaring kasing lawak ng mga snowflake. Ilang snowflake ang dumaloy at tumakip sa kanyang katawan. Hindi nagatubili si Tangwulan, tumalikod at tumakbo. Kasabay nito, ang asul na pilak na damo sa likod nito ay mabilis na umikot, tulad ng isang blender, na hinahampas ang mga snowflake upang maiwasan ang mga ito na makalapit sa kanya hanggat maaari. Duwag. Ang estudyante no. 10 ay sumangot ng masama, isang malaking bahagi ng mga snowflake ang humabol kay Tangwulan, at may mahinang hiyawan sa mga snowflake. Ang katawan ng mag-aaral na numero 10 ay ganap na nakatago sa snow.
Ang mga snowflake na iyon ay nagsimulang mag-condense, at unti-unting natipon sa hugis ng ulo ng leopard, at lumipad patungo sa tanghulan. Ang gawaing ibinigay sa kanila ng akademya ay hindi lamang talunin ang mga kandidatong tulad ni Tanghulan, kundi gapiin din sila sa pinakamaikling panahon. Ito rin ay rewarding. Sa sandaling ito, kumikislap ang pangalawang spirit ring sa paanan ng No. 10 na estudyante. Sa sandaling lumabas ang kanyang snow leopard, bumaba muli ang temperatura ng hangin. Ang asul na pilak na damo ni Tanghulan ay hinampas at nagkalat, at ang snow leopard ay dumiretso. Binatukan ito ni Tanghulan ng buong tapang. Ang tugon ni Tanghulan ay tila napaka-ignorante, mabilis na nagmamadali at tumatakbo sa paligid ng field. Ang asul na pilak na damo ay humagupit at patuloy na kumaway sa likod niya. Subukan na antalahin ang snow leopard na nakahuli hanggat maaari. Parang nahihiya ito. Ang estudyante No. 10 ay nakatayo sa gitna ng field, itinuro ang kanyang snow leopard na humabol, gustong gumamit ng pagtakas para mag-aksaya ng oras. Tapos gusto kong makita kung gaano kakabilis tumakbo. Tumakbo sandali si Tanghulan, at pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Ang unang bagay na mali ay ang temperatura sa hangin. End of this chapter.